Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is September 5, 2024. So, ngayon is ipagpapatuloy lang natin yung ating nasimulang series ng ating devotion. So, bago natin simulan yung series ng ating devotion is muli muna nating balikan yung naging series natin last time para sa mga bago lang na tagapanood at tagapakinig ng ating devotion. So, yung naging series po natin last time is 7 marks of a healthy family. So, ngayon, kumbaga, sorry po, medyo nakalimutan ko yung series natin. So, yun po yung 7 marks of essential na of a healthy family. Isa yun po yung naging topic natin or series natin. Kumbaga, naging discussion to kasi kada araw ng devotion natin is merong topic or na tayo tinatalakay kung paano nga ba maging healthy yung isang pamilya or paano nga ba yung isang pamilya ay nasa kay God is maging healthy siya and magayos yung takbo o pamamalakad ng isang pamilya. So ngayon, yung series na talakay natin yung araw is 7 pillar in complete trusting God. So ngayon, 7 pillars, kumbaga naging discussion dito, ito yung nag-empower, ito yung trust, kumbaga yung pillar, paano nga ba ng yung kompletong pagtitiwala sa Panginoon. Kunyari ikaw, halimbawa ikaw, ako, di ba nung una wala man tayo masyadong alam about kay God, pero noon nagkatiwaran tayo ng tiwala sa Panginoon dahil inaaral natin yung mga salita niya. Kaya ito yung 7 pillars, paano nga ba natin magkakaroon ng kompleto or buong buo yung pagkatiwala natin sa Panginoon. So ayun po yung series na talakay natin para sa isang linggo at samahan nyo kong talakayin ito sa aming pagsubaybay at panonood sa akin. So yung first verse na talakayin natin yung araw is Philippians chapter 4 verse 19. So sabi dito, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. So sa Tagalog, ang pagpupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan at kaluwalhatian kay Kristo Jesus. So yun, kailangan yung ang Diyos is siya yung nag-provide. Siya yung mag-provide sa atin lahat ng kailangan natin sa pamagitan ng kanyang anak, yung kaluwalhatian ni Yesu Kristo. So para lumawak yung ating dalakayan, tayo dumako sa una nating katuruan. So number 1, God is our ultimate provider. So ang Diyos is siya yung ultimate provider natin kasi siya yung lahat na nakikita natin sa mundo. Siya yung may gawa, yung langit, yung lupa. Kumbaga kahit tayo mga nag-discuss, siya yung may gawa. Kaya siya yung pinaka-ultimate provider. Basta may tiwala lang tayo sa kanya, nasa kanya tayo. Number 2, God never runs out of provision. Yung provision, kumbaga siya nag-provide natin sa lahat ng kailangan natin sa mundong ito. Yung mga needs natin, miski yung pera na pinagagastos natin, siya yung dahilan ba't nagkakaroon tayo, no? Siya naging provider natin para mabuhay tayo dito sa katawan lupa natin, dito sa mundo. And sa 3, God is generous to be generous people. So kailangan maging generous natin tayo, mapapigay tayo sa kapwa, kung wala tayo na hindi hinging pangkapalit, kung mga totoo yung pagtulong natin sa kapwa, maging generous tayo kasi ang God is generous sa atin.